totoo naman eh. 'Di ba? Nawawala na talaga sa katinuan itong China mga tol. Tulad na lamang ng sinabi ni Philippine Navy spokesperson mga kapatid sa fishing ban na ipinatutupad ng China ngayon sa West Philippine Sea. Biruin mo no, West Philippine Sea, China nagpapatupad ng fishing ban. Sabi nga out of their minds. Wala na sila sa kaisipan nila mga tol. At ayan ang ating panonoorin, bibigyan natin to ng reaction video and commentary ngayon. Siyempre bilang isang Pilipino, dapat aware tayo at may paki tayo sa mga ganitong usapin mga tol, di ba? At ikaw kung isa ka ring Pilipino at concerned ka at aware ka sa mga ganitong klaseng balita at syempre ikaw ay may paninindigan no, sa West Philippine Sea at naniniwalang kang ito ay sa Pilipinas. Syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang balitang to ay mula sa UNTV News. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. China is out of tune, out of step, out of their minds. Wala sa katinuan ang bagong anunsyo ng China na fishing ban sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea. Diba, bukod doon sa fishing ban, sa teritoryong inaangkin nila at wala naman silang legal basis mga tol, is naglabas pa sila ng batas na aarestuhin daw nila yung tinatawag nila mga hindi Chinese na trespassers mga tol. So ibig sabihin yan, lahat ng bansa na nandirito nakapalibot sa South China Sea. Diba? Ayan ay aarestuhin nila kung kakayanin nila mga tol. Diba? Sa June 15 daw nila ipapatupad yan. Ano bang date ngayon? 30. Diba? Sa June 15 daw. So malapit na. Dito ngayon magkakasubukan talaga ang Pilipinas at saka China mga tol. Dito sa magiging ano na to. Ano kayang kahahantungan nitong mga nangyayaring to? Bagong anunsyo ng China na fishing ban sa inaangkin nilang teritoryo sa South China Sea kasama ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, anumang hakbang na ginagawa ng China ay maituturing na iligal at labag sa international law. Wala na silang ginawang tama, no? May tama talaga sila sa kaisipan nila mga tol eh. Alam naman nilang talo sila noong 2016 Arbitral Award. Ito patunay na alam nilang talo sila ha. Meron tayong binigyan ng reaction video nung nakaraan kay Coach Jarrett, 'di ba? Pinakita niya doon yung sinabi ni Duterte na magbibigay daw ang China ng ganitong langis, ganyan-ganyan kung i-ignore ni Duterte yung 2016 Arbitral Award. 'Di ba? Kasi 2016 naging presidente si Duterte, 'di ba? Tas 2016 din lumabas yung hatol na 'yon. 'Di ba? Kung yun talaga ay totoong hindi kinikilala ng China, as in talagang balewala sa kanila, bakit pa nila kailangan makipagkasundo kay Digong na eto ignore mo yung arbitral award? 'Di ba? Kasi kahit papaano mga tol, alam nila may kurot sa kanila yon. May balik sa kanila yon. Kahit na sabihin natin hindi nila kinikilala, alam nila malaking balakid sa kanila yon. Kaya eto, pagsusubok to ng China mga tol, sinusubukan nila yung lakas ng Pilipinas at kung gaano katatag ang international law at UNCLOS. Sinusubukan nila yung lakas nila mga tol. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rin aniya ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ito at isang uri ng provocation. Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. Ayon sa Philippine Navy, empty threat at bahagi lamang ang mga ganitong uri ng panlilinlang ng China ng kanilang ginagamit na estratehiya laban sa West Philippine Sea. Bakit tinawag na empty threat mga tol? Kasi alam naman ng Pilipinas mga tol na hindi ito kayang ipatupad talaga ng China in full effect. Bakit kanyo? Kasi maraming mga bansa ang tatamaan yan. Kapag sinabi kasi nilang non-Chinese trespassers dyan sa kanilang teritoryong inaangkin, kasama na dyan pati ibang bansa, hindi lang Pilipinas. Vietnam, Malaysia, Brunei at yung iba pang mga bansa mga tol na nakapalibot dito sa South China Sea. Ang tanong, kaya ba ng China sabay-sabay awayin to mga bansang to? Hindi. Para silang kumuha ng batong ipupukpok nila sa ulo nila mga tol. Ngayon nga dumadami na naman daw ang mga Vietnamese dito sa Panatag Shoal mga tol.
O tingnan ko nga kung anong magagawa ng China dyan. O dumadami daw ang Vietnamese dito sa Panatag Shoal. Kasi etong Panatag Shoal, etong Scarborough, talagang paisdaan yan Traditional fishing ground yan ng iba't ibang mga bansa. Hindi lang Pilipinas Iba't ibang mga bansa talagang dyan, nangingisda dyan. Ang problema, mula nung makontrol yan ng China nitong 2012, pinagdamot na nila yan. Gusto nila, kanila lang yan, walang ibang pwedeng pumasok. Diba? Ganon sila kaganid. Ganon sila kaswapang, mga tol. Kaya nga palakas sila ng palakas pinapakita nilang malakas sila Pero ang totoo, hindi nila alam talaga kung gaano sila kalakas o kung gaano sila kahina kasi hindi pa naman nila nagagamit yan sa totoong labanan Puro lang sila simulation, puro lang sila war games. Kailan ba yung huling laban nila, di ba? Napakatagal na, 1979. Di ba? Yung mga bansang nandirito, mga tol, nagpapalakas din naman yan. Hindi, bukod lang sa Pilipinas, Pilipinas na pag-iiwanan talaga tayo Di ba? Pero hindi lang sa Pilipinas kasi yan, magaganap yung sinasabi nilang tag dito, maapektuhan yung sinasabi nilang pag-aresto, pagdetain doon sa mga trespassers, kundi sa lahat ng mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea. Tanong, kaya ba nila? Kaya nga empty threat Diba? Sa Pilipinas ang pananakot lang nila yan sa Pilipinas. Mula 2021, nang unang ipaira lang fishing ban, wala namang nahuli ang China na mga mangingisdang Pilipino o kahit sa mga karatig bansa. 2021 pa. The pronouncement started in 2021 when the law was passed. And each year there is a pronouncement. I have not come across any report that it was implemented. Yes, I have not come across any report of not only Filipino fishermen but also other maritime ASEAN fishermen like coming from Indonesia, Malaysia, or Vietnam. Wala. Nakahanda na. Wala. Talagang puro sat-sat lang sila. Eto nga, nakakatawa nga sila di ba yung ginagawa nilang military drill sa palibot ng Taiwan, 2 araw yon mga tol. Sinusubok daw nila yung kakayanan nilang sakupin ng Taiwan. Biruin mo, napakahiganteng bansa. Parang wala pa silang tiwala sa sarili nilang kakayanan kung masasakop ba nila ang Taiwan. Naman ang Philippine Navy kasama ang buong sandataang lakas ng bansa na ipagtanggol ang ating mga kababayang mangingisda kung sakaling ituloy man ng China ang panghuhuli at pagkulong sa mga tinagurian nilang trespassers. Tiniyak din ito na nasa likod lamang sila ng mga mangingisda at hinikayat ang mga ito na magpatuloy sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ito, malaking challenge to ngayon sa Philippine Navy at PCG, mga tol. Malaking challenge yan. So yung tiwala ng mga mangingisda ibibigay sa kanila, mga tol. 'Di ba? O yan sinabi nyo mangingisda kami hindi kami matatakot dito sa babala ng China kapag kami naaresto. Kapag may nahuli sa amin, eto sasablay talagang ang rito, ang Philippine Navy at PCG kapag hindi nila naprotektahan ng mga mangingisdang Pinoy. Di ba sinabi na sa likod lang kami, hindi kami papayag na may maaresto sa inyo. O kung sakasakaling totohanin ng China itong empty threat nila, yari talaga ang PCG at Philippine Navy rito, mapuputokan sila rito, mawawalan ng tiwala sa kanila itong mga mangingisdang to. Sabihin nila, bakit pa kami papalaot? Di nyo naman pala kami kayang protektahan. Kanya-kanya na lang, kami na lang ang poprotekta sa sarili namin. So sana naman hindi umabot sa ganun. So sana yung gobyerno natin makagawa ng paraan. Yes, sa ating mga kababayan na nangingisda, lalong-lalo sa Baho de Masinloc, I would like to say that the Philippine Navy and the entire armed forces is fully supportive of your actions, of your livelihood, which has been a traditional source of income. Huwag kayong matakot, magpatuloy lamang kayo at the AFP and the entire government is behind you. Ayan napakalinaw nun. Kaya sa June 15 talaga tayo magkakasukatan, mga tol. Well, hindi ko naman sinasabing mahina ang Philippine Navy natin o hindi nila kayang protektahan ang mga mangingisda. Kasi eto, mga tol, matinding hamon talaga to At ngayon pa lang natin makikita ang Philippine Navy at PCG, if ever man natotohanin ng China itong banta nila, ngayon pa lang natin makikita Philippine Navy at PCG nating papalag talaga. Kasi di ba sa mga nakaraang pagkakataon na pag wina-water cannon tayo, talaga di tayo gumagante. Di ba? Wina-water cannon tayo ng mga China Coast Guard, binabangga, hinaharang tayo, hindi tayo pumapalag. Pero ngayon, ibang usapan na to.
kapag may nakita ang Philippine Navy o Coast Guard na mga mangingisdang Pinoy na hinihila o hinahablot na nitong mga China Coast Guard at aarestuhin na, di-detain, 60 days yun, medyo may katagalan yun. Tingnan natin kung ano magiging hakbang ng ating gobyerno. Sana wag ito mauwi sa mga standoff na sinasabi, no? Yung tipong banggaan na talaga, mga tol. Kasi hatakan talaga mangyayari dito if ever natototohanin ng China yung banta nila. Ayon pa sa Philippine Navy, bago pa ba nag-anunsyo ang China na huhulihin nila at ikukulong ang mga mangingisda na papasok sa kanilang inaangking teritoryo at sa panibagong implementasyon ng fishing ban ay nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea upang bantayan ang ating teritoryo at mga mangingisda. Tapos ngayon, nagdatingan pa ngayon yung mga Vietnamese fishermen o mga barko ng Vietnam dumating dito sa Panatag Shoal. O di ang dami nang aarestuhin ng China ngayon pag nagkataon. Pilipinas na at Vietnam. O baka naman sa Pilipinas lang tumutok ang China kasi Vietnam di naman nila kaya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. So tulad nga no sinabi ko, mga tol, dito sila magkakasukatan talaga ng kakayanan, no? June 15. Yan ang date na ibinigay ng China na ipapatupad nila yung pag-aresto daw sa mga non-Chinese trespassers daw doon sa mga inaangkin nilang teritoryo. Abangan natin yan. Sana talaga hindi na to umabot sa malaki pang gulo, mga tol. Pero sana talaga no maipagtanggol ng ating kinauukulan itong mga kawawa naman nating mangingisdang Pilipino. Ikaw bilang isang Pinoy, ano masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.